na sa Loyalist College sa Canada ay may Maagang lumusog ka. Pabili rin sa inyong mga suking putika. Oras ng pagsasahing papawid ng programa pong ito. At kung meron po kayong mga prayer request, malaki ang bahagi ng pangangaral sa radyo. Dahil sa ganitong paraan ay mas mabilis na naipaparating sa mga tao ang mabuting balita na magdadala sa tao sa katiyakan ng kanyang kaligtasan. Ito ang misyon na ibinigay ng Diyos sa kanyang iglesia na sa panahon ng kawakasan ay ipapangaral ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Isa si Brother Aurelio Estibillo mula sa Solano, Nueva Vizcaya sa mga nakaranas ng kahabagan ng Panginoon mula nang siya ay makapakinig ng salita ng Diyos. Naikwento niya sa akin kung paano siya nahikayat sa maliwanag na aral na napakinggan niya. Nung umuwi ako dito sa amin, may church naman dito na galing sa Great Commission. Doon ako nagsisimba. Pero nakukulangan ako eh. Ano po yung hinahanap nyo nun na wala doon sa pinagsisimbahan? Kasi po yung malaki kasi ang pinagkaiba eh. Doon sa una, doon sa Great Commission, ang laging tinuturo, hindi kaligtasan ng madalas nilang tinuturo, kundi pagpapayaman. Pero dito sa Life Radio, talagang siya, ebanghelyo talaga siya. Kaya natutuwa ako doon nung may Life Radio na napapakinggan. Ano po yung natutunan ninyo habang nakikinig po kayo ng salita ng Diyos sa Life Radio? Ang natutunan ko kung paano ka sumamba ng may kapayapaan, katatagan. Kasi nga nung una, nung hindi pa ako sumasamba sa parang wala lang, samba, tapos balik ulit sa mundo. Wala pong nababago sa buhay po ninyo? Oo, wala pong nababago. Yun ang binago ng Panginoon sa amin, yung mga anak ko na nagkaroon sila ng kagalakan sa pagsamba sa Panginoon. Dating pastor naman sa ibang pananampalataya, si Brother Joseph Hilong mula sa Cabarugis, Quirino. Naging malaking katanungan naman sa kanya ang kanyang karapatan na mangaral ng kanyang mapakinggan ang aral ng mga tunay na sugo ng Diyos. May pananampalataya din ako. Nagtuturo ako ng, parang nagte-training din ako sa pagtuturo. Bilang isang elder sa ibang pananampalataya, ako ang pinagkakatiwalaan nila. Ako ang inasahan ng pastor namin. Ako, malakas ang kanyang tiwala sa akin, kaya binigyan ako ng pagkakataon na mag-training. At nang pagkatapos ng training namin, 1 buwan, pinagkatiwalaan ako, inutusan ako mag-handle ng isang parang lokal. Pero ewan ko anong tawag sa ibang pananampalataya yun. Ano po yung magandang naidulot sa inyo ng pakikinig sa Life Radio? Mensahe ng manggagawa ng Fort Watts. Tamang-tama sa tanong na hinahanap ko na hindi masagot-sagot sa ibang pananampalataya. Ano po ba yung tanong niya? Yung tanong na yun, nasabi niya, hindi ko makalimutan yun, yung paksa namin, 9:4 ng John. Tapos may sinabi doon, anong uring iglesia linalagay ng Panginoon ang mga ligtas? Anong uring iglesia, ang iglesia ng Panginoon? Sabi niya ganun. Tapos sinabi niya yung 1 Corinthians 12:28, unang-una. Ito ay pinangasimulan ng buhay ng apostol, unang nangunguna apostol. Ayun, naliwanagan ako dyan. Nang maliwanag sa akin, kaya pumasok agad sa isipan ko. Pasensya na sa dati kong pinapasukan. Talaga naliwanagan na ako. Naunawaan ko na yung tanong na matagal na hinahanap ko.
Kaya nung nagpaalam ako sa kanya, sinabi ko, di ba ang iglesia na, ang uri ng iglesia ng Panginoon na kanyang itinayo ay pinangungunahan ng buhay na apostol. Sabi naman niya, hindi na kailangan yan sa atin. Sabi ko, kung ganun, sa Bible na ating nadahilan kung tayo nagkakaisa, kailangan may nangungunang apostol. Yun, huli na yun na pagkakita namin, lumipat na ako sa Fort Watts. Pagbabagong buhay naman ang naranasan ni Sister Sylvia mula naman sa Santiago City nang siya ay makapakinig ng dalisay na salita ng Diyos. Hindi ko inasahan na ang Life Radio ang mapihit ko. Doon ko po na pakinggan ang salita ng Diyos na pinaglingkod ni Archbishop Art Ferriol. Na ang salita ng Diyos ay nakapagbabago, nakapagpapagaling ng sakit at karamdaman. Meron po akong thyroid noon, high blood, mataas ang kolesterol ko, tapos may sakit po ako sa puso. Pero sa biyaya po ng Panginoon, pinagaling na po ako. Kahit saan lugar, kahit anong okasyon, nandun po ako sa mga ganong okasyon para lang uminom. Nandun lahat, sumayaw. Nung nakakilala na po ako sa Panginoon, iniwasan ko na po yung mga ganon kasi hindi na po maganda at hindi na po ako masaya sa ganong ginagawa. Hindi ko sukat akalain na ang salita ng Diyos pala ay nakapagbabago ng aking buhay. Hindi ko sukat akalain na napakasaya pala ang maglingkod sa Panginoon. Maraming salamat sa Life Radio. Kasi kung wala ang salita ng Diyos na aking napakinggan, siguro ang buhay ko ay hindi ko alam kung saan napunta. Hindi maaari Kalakip ng tagubilin ng Panginoon na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tao. Ang Life Radio ay naging kasangkapan din ng Diyos upang makapagtayo ng mga gawain ng Diyos sa iba't ibang lugar na nagpasimula sa pamamagitan ng mga avid listeners. Sa pamamagitan din ng radyo, marami na tayong nabuksan ng mga gawain and RRV. Paano po ba ito nagpasimula? Yan, biyaya ng Panginoon. Way back 2020, pandemic time. So, napakarami nating mga listeners, lalo na kasi nasa bahay lang sila. Doon nag-start yung isang RRB, which is yung General Luna, Quezon Province, na literally staff talaga ng radyo, ng station ang nag-start. So, February 6, 2020, pumunta for Bible study Sabado. So, ang siste, may nabautismohan agad na 6. So, ang tanong, paano sila mag-worship kinabukasan? Nabautismohan na sila ngayong Sabado. Kaya yung staff, bumalik ng Sunday, at yun ay naging unang worship doon. Another one is San Francisco, Quezon. Ang layo nung dito, Brother Raymond, 5 oras. Grabe. Pinuntahan namin yun. Grabe, alam mo yung sasakyan, ang tarik, parang susuko yung sasakyan so, sa... Bukod sa malayo, ang struggle mo pa doon yung daan. Parang, sabi ko, first time ko marinig yung sasakyan na parang nahirapan siya. So, yun naman, nagpasimula sa isang kapatiran na doon sa lugar na yon ay nag-aano siya, nagsisell ng gamot, mga herbal. And then, may tinanong siyang bahay, inaalam niya yung pupuntahan niya. Narinig niya, nakikinig ng radyo. So, sabi niya, Life Radio yung pinapakinggan. So, nakausap niya, Nay, gana. Ay, oo, matagal na akong listener niyan. Tinawag agad sa pastor nila. Pinuntahan nila gabi. Sunday ng gabi, after mag-extension. Pinuntahan nila. At doon nag-start ulit. Another RRB. Yung isa naman sa Malay Aklan. Yun naman ay nagpapapray siya and then
At that time, ako yung contact din sa kanya. So sabi ko, parang ano to, classmate ko yung nandun, si Pastor Sherwin Veloria. Sabi ko, classmate, puntahan mo naman to. And then pinuntahan niya, nag-send siya ng picture, tapos yun na, naging RRB na rin. At ang kagandahan yung kapatid din, si Sister Mary Jan Castillo, very supportive siya. Kasama na siya ni Pastor Winjan Humayo, isa siya sa mga tagapagtagod, yung mga cleaning materials sa church, siya ang nag-spend, nagpo-provide, mga ganun, biyaya. At yung pinaka-recent kong nalaman naman from Presbyter Lito de la Torre ng Romblon. So meron tayong listener, Barangay Kagawad siya sa Calatrava, Romblon. So wala pa daw lokal doon. Then nung yun ay aking in-endorse, pinuntahan nila, so medyo malayo kasi, no? Nung huli kong kausap kay Presbyter, nag-RRB na daw doon, ang mga kasama niya raw ay mga amp. So sabi ko, parang grabe nakakamangha na parang, you know, through this microphone, going to the tower, di ba yung material, parang may ganitong bunga. So ang biyaya doon, nakakapakinig sila araw-araw ng pangangaral ni late Apostle Arsenio Ferriol, ng pangangaral ni Apostle Jonathan, ng mga bishops natin, ng mga inspiring testimony sa pamamagitan ng radyo. Andito tayo ngayon sa Benito Sullivan, Isabela, at dinalaw natin ang mga converts ng Life Radio Santiago. At ito po ang kanilang bagong House of Worship. At nagpasimula po ito mula sa ating pong mga listeners sa Life Radio. Kayo po ang mga listeners ng Live Radio po. Praise the Lord. Brother Raymond po. Ay, kayo po si Brother. Opo, kumusta po kayo? Okay naman. Dito naman ay nakilala natin sina Brother Jesus at si Sister Jennifer, na kapwa mga masugid na tagapakinig sa Live Radio. At sa kanilang mga patotoo ay nahamon ako sa kanilang pananampalataya at pag-ibig sa gawain ng Diyos. Dati po kami nasa fellowship na The Chosen Generation Fellowship. And yun nga po, mali-mali yung aral, di ba? Iba po. Yung founder, Trinitarian yung aral. Tapos yung na-assign po dito na pastor is oneness. Kaya kahit member po ako sa TCGF, yung pinaniniwalaan ko pong aral, yung aral po na Apostol Arsenio. So mas naramdaman niyo po yung kapangyarihan ng salita ng Diyos nung nakapakinig po kayo ng Live Radio through sa pamamagitan po ni Apostle Arsenio. Ay, opo. At saka bago po kami nalipat po sa PNCC, pinag-pray po namin talaga na kung sino po yung nasa katotohanan, yun po ang ipapahintulot ng Panginoon na makapagbukas ng church. Ayun, biyaya po. PMCC po ang unang nagkaroon ng church dito sa aming barangay. Kagalingan sa karamdaman ang naranasan ni Sister Jennifer nang siya ay maipanalangin sa programa ng Prayer Power sa radyo. Nabalitaan po namin na nagkaroon po kayo ng sakit. Ay, opo. Una po, Pastor, nung nag-medical po kasi ako papuntang abroad, bali, galing po ako ng Saudi noon, papunta na ako ng Hong Kong, nag-medical po ako. Meron po kasi silang nakapapastor na cyst dito sa aking breast. Ngayon, sabi po ng doktor, kailangan ipatanggal mo na yan, sabi. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, kaya ang ginawa ko noon, pina-opera ko kaagad yung ano na yon. Tapos, nung umuwi ako ng Isabela, kakapihit ko po ng radyo. Kasi mahilig po talaga ako makinig ng, ng mga Christian song, ganun. Tapos, napihit ko po yung yung sa ng Live Radio. Tapos naano ko na may prayer power. Ay sabi ko, aba maganda, sabi ko, maganda makinig dito, sabi ko. Di nakikinig po ako doon. Yung na po, time na po na yon, nung pagkatapos ko nang naoperahan, wala pa pong isang buwan, meron na naman po akong nakakapa. Sabi ko, ayaw ko na magpa-opera sa doktor. Kaya nasabi ko po noon na
mas magaling pa kaya yung doktor kaysa si Lord. Kaya sabi ko sa sa sarili ko noon, Lord, ikaw na lang po ang bahala mag-opera dahil ayaw ko na po maranasan yung pag-oopera ng doktor dahil alam ko po na mas magaling po ang Diyos. Sa salita pa nga lang po kako, may kapangyarihan na po ang salita ng Diyos. Kaya alam ko po nagagaling po ako. Doon po yun yung lagi na po ako sumasabay sa prayer power. Tapos nakikinig po ako sa oras ng katotohanan po. Yun po yun yung umpisa. Hanggang sa pumupunta na po sila dito sina Pastor, sa ni Pastor Vicky. Kaya nagpapasalamat po ako dahil nasumpungan ko po yung Life Radio para yun po yung umpisa na makapaglingkod po ako sa tamang paglilingkod sa Diyos. May ano pa ba yung sa organization? Ano po? Lahat po kayo Sa kanilang sama-samang pagtataguyod sa gawain ng Diyos sa lugar na ito, ay naipatayo nila ang isang bahay-sambahan. Ang nag-udyok po sa amin para suportahan po sina Pastor Sani para maipatayo po yung gawain dito is basta para mas lalo pang ma-improve yung aming pong paglilingkod sa Panginoon. At mag-i-encourage din po ito para yung mga kapatid ay higit pang maglingkod. Kasi yung time bago po nagkaroon ng church dito, ang ginagamit pa po namin, na para sa gawain is sa bahay po ng kapatid. Tapos kung minsan po sa community center. Malaki ang naging tulong ng Life Radio sa pananampalataya ng mga kapatid na naging dahilan upang hanapin nila ang katotohanan at biyaya ng Panginoon nung dumating nga ang unang mga manggagawa na kung saan ay kinasangkapan upang sila ay maabot. Doon ay nagpasimulang sila ay makapaglingkod sa Panginoon. At hanggang sa tuloy-tuloy na ang kanilang mga paglilingkod at sila mismo nagnasa na magawa ang kalooban ng Diyos. At pagdating nga sa paglago ng kanilang pananampalataya, ay nakiisa sila para maitayo ang kapilya sa dakong ito. Isa din ang disimuray sa mga nabuksan ng gawain sa pamamagitan ng mga listeners sa Live Radio. May kalayuan ito mula sa sentro ng bayan ng Kawayan. Pero sa biyaya ng Diyos ay naabot sila ng pangangaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng radyo. Thank you po. Praise the Lord. Kayo po yung mga converts ng Live Radio. Praise God. Brother Raymond po. Hello po. Hello po. Ano po pangalan niyo, Nay? Emina Baro. Praise God. Biyaya po. Nakarating po kami dito. Hello po. Hi po. Praise God. Kamusta na po kayo? Praise the Lord. Sila po ang mga kapatid natin dito sa Disimuray. Praise God. At sila po ang mga convert ng Live Radio. Imagine, napakalayo nitong lugar nito mula sa sentro. Pero yan po ang nagagawa ng media. Ganyan po ka-powerful ang pangangaral ng salita ng Diyos sa Live Radio. At sa pamamagitan ng kanilang araw-araw na pakikinig sa Live Radio, ngayon makikita natin napakarami na nila na naglilingkod sa ating Panginoon. Isa naman si Brother Paulino sa mga unang converts ng Live Radio sa lugar na ito. Sa radyo po. During po pandemic, meron pong kurente pero wala pong panood sa mga TV, ganon. Pero may radyo po kami. Doon, nakikinig ako, nililipat ko sa my music. Parang nagsawa ako sa pakikinig ng ganon. Pero nailipat ko, natsambahan ko yung Live Radio. Doon po, nagtuloy-tuloy po yung pakikinig po sa Live Radio. Hanggang sa, yun, parang nagtuloy-tuloy po akong nakikinig sa Live Radio po. Hanggang so mapakinggan ko yung mga kuwan ni Apostol Arsenio po. Yun po. Ano po yung experience nyo po habang pinapakinggan nyo po yung salita ng Diyos mula kay Apostle Arsenio? Nung nakikinig po ako, parang di ko namamalayan,
minsan napapaiyak ako ganun eh, Pastor. Bakit po? Bakit po kayo? Siyempre, sa dami ko namang pong kasalanan, Pastor, yun, parang nakalimot ako sa Diyos, ganun, Pastor, na may ganito pala, sabi ko ganun, Pastor. Dati, pag may nagyayaya sa akin na uminom na sinisitan ako, pero hindi ko na pinapansin. Ano po sinasabi po ninyo? Wala lang po, Pastor, yun lang. Dumadaan, kasama ko yung misis ko, Pastor, pag lumabalabas kami noon, Pastor. Parang iba na yata si brother. So simula po nung nakapaglingkod po kayo, hindi na po kayo nagbibisyo? Oo, Pastor. Nakapakabuti talaga, Pastor, na nakilala ko po ang Life Radio sa pamagitan po ng salita ng Diyos, naliwanagan po ako, Pastor. Praise God! Hello po, Brother Raymond po. Kumusta po? Kumusta po? Praise God! Praise God! Hello po! Kumusta po kayo? Praise God! Hello po, Brother Raymond po. Praise the Lord, ang ganda po pala dito sa lugar nyo Lahat po kayo ay na-convert po ng ng Life Radio. Sino po yung unang nakapakinig ng Live Radio dito? Sila po. Oo, pamilya rin. Ano po pangalan niya, brother? Danny. Brother Danny. Sina Brother Danny at Sister Venus naman, ang isa sa mga naunang convert ng Live Radio dito sa Alfonso Lista, Ifugao Province. At mula sa magulong buhay, ay ipinaranas naman ng Diyos sa kanila ang tunay na pagbabago nang mapakinggan nila ang salita ng Diyos sa radyo. Magulo po dati mong buhay po namin is lagi siyang nagiinom, barkada, tapos lagi kaming nag-aaway. Ganun po, wala pong katahimikan po ang buong pamilya namin. Kahit na maganda po yung pagkabigkas mo sa kanya, lagi siyang nagmumura sa amin, away dito. Tapos yung mga kagamitan, nagbabalibagan pag nagagalit ko siya ng dati. Pero po nung napakinggan po niya yung program na, ayun po yung salita ng biyaya po, sabi niya, nung napakinggan po daw niya yun, hindi po niya namamalayan na lumuluhan na pala siya ng brother. Tapos parang may kumurot daw sa dibdib niya. Yun ang kwento niya sa akin kinabukasan po. Tapos pinarinig niya po sa akin yung mga program po ng Life Radio. Ayan na po. Brother Danny, ano pong masasabi po ninyo na sa pamamagitan po ng Life Radio, nabago po yung buhay po ninyo, nakatanggap po kayo ng kaligtasan. Ano pong masasabi po ninyo? Salamat po sa Life Radio po. Dahil sa ginagalan niyang salita ng Panginoon. Masayang-masaya po sa salita ng Panginoon na kakikin sa aking pagkikimig sa Life Radio. Dahil sa salita ng Panginoon, nabago rin po ako. Ito ang gawain dito sa Alfonso Lista, dito sa probinsya ng Ifugao. Nakakatuwang tignan dahil sa pamamagitan ng ating mga listeners sa Live Radio, maraming nabuksan na gawain dito sa Northern Luzon na nagpasimula sa ating pong mga listeners na na-convert sa pamamagitan ng kanilang pakikinig ng salita ng Diyos sa radyo. Ayon nga sa patotoo ng mag-asawang Imelda at Gary, ang kahangahangang gawa ng Diyos sa kanilang buhay ang naging daan upang sila ay makakilala sa ating Panginoon. Natikikit yung adungdung nga programa. Yung programa na pastor. Kuwati pang pamalayom kin pagsapak. Isote ka na yung mga dingdinggay. Istasyon. Ano po yung magandang naidulot ng Live Radio sa buhay? Marami po. Gusto. Mula nung nagsimula kami nung nakapakinig kami ng Live Radio, madami na kaming natutunan doon, Pastor.
Kagaya po na Kagaya ng pagpipray, ganun. ano po yung masasabi niyo sa live radio na sa pamamagitan po nito ay nakakilala po kayo sa tunay na pananampalataya? Maganda nun, Kastor. Live radio, pakikinggan. Mabuti at nakilala namin ng live radio na palaging napapakinggan namin doon. Doon na tumibay ang pananampalataya namin sa Panginoon. Noon hanggang ngayon, naglilingkod ko pa ba? Mabilis po nating maabot yung mga tao, lalo na syempre po, mas kilala nila ang live radio pag nagpapakilala po tayo. Magaan ang loob po nila na tayo po ay tanggapin. Kahit lumakad ka ng paluhod, hindi ka tatanggapin ng Diyos. Tulungan mo ang aming mga kapatid. Nakakatuwa nga ang isipin na ang atin po mga tagapakinig at ang mga live radio converts ay higit na pinagpala at pinalalago ang kanilang pananampalataya. At ito nga yung nag-udyok sa kanila upang buksan sa kanilang mga lugar, sa kanilang mga bayan, ang gawain ng Panginoon. Kaya sa palagian nilang pakikinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng live radio, doon nga sila higit na lumago at nagkaroon ng damdamin na itaguyod at itayo ang gawain ng ating Panginoon. Kaya doon nga nagsimula ang mga munting kawan sa mga local churches, nagkaroon din ng mga extension worship, at ilan nga sa ating pong district ay nabuksan ang RRB, at yun nga ang mga extension worship. Kaya malaki talaga ang bahagi ng live radio, ang radio ministry ng church pagdating sa pagpapalago, not only to evangelize but also to edify ang ating pong mga kapatid na higit na sila ay maging mapagtaguyod at itayo ang panig ng ating Panginoon. Sa pagdalaw namin sa mga listeners ng live radio, ay dito ko higit na napatunayan na ang media ay isang makapangyarihang kasangkapan na maaaring gamitin upang matupad ang dakilang tagubili ng Panginoon. Sa simpleng tinig at salita na lumalabas sa kanilang mga radyo, ay naging daan ito ng pagtanggap nila sa mabuting balita na naghatid sa kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Ako po ang inyong nakasama, Brother Raymond Tomas. At ito po ang Exploits of Faith. Join us as we continue to spread the message of truth through Fourth Watch Media. Prayer Power. Fourth Watch News. Apostles' Take. Exploits of Faith. Oras ng Katotohanan Classics. Home Free Radio Philippines and USA. Hora de la Verdad. Sure Word Magazine. Life Radio Lucena. Life Radio Santiago. Wherever you are, we are with you, bringing the truth of God's Word and changing lives one broadcast at a time. Stay tuned, stay inspired, and always keep your eyes on Fourth Watch Media.
evangelizing the lost, edifying the saints.